Kaibigan, ito po sample ng virus at bacteria. Alam nyo, parami ng parami ang mga sakit sa paligid natin. Patapang ng patapang itong mga bacteria. Tingnan po natin. Pag lalong tumatapang, lumalakas ang bacteria, kailangan tayo gagawa ng mas malakas na antibiotics. Dati nga, simpleng penicillin lang, kaya na. Ngayon, iba na ang mga bacteria. Bakit tumatapang? Bakit nagkakaroon ng superbugs o tinatawag na antibiotic resistant? Ba't sila lumalakas? Partly, kasalanan din po natin. So, tingnan natin. Palagay natin merong infection. Okay? May umuubo. Meron siyang bacterial infection. Nalanghap natin. Napunta sa baga natin to. Tapos magkakapulmonya tayo dito sa baga. Nahirapan tayo huminga. Lalagnatin tayo. So, hindi lang isang bacteria ang pumasok dyan. Daan-daan, libo-libo. So, pag libo-libo yan, pumasok dito sa katawan natin. Ito po ang sample. Ito mga kulay blue, ito yung mga mahihinang bakterya. Merong iilan dyan matatapang na strain, itong kulay orange. Pag ininom natin yung antibiotic natin, palagay natin yung doktor, ang sabi sa atin, 7 days, iinumin mo tong antibiotic, itong dalawa. First day, second day, ininom natin yung antibiotics, gumanda na pakiramdam natin. Napatay na tong kulay blue. Kaya lang yung dalawang kulay orange, nandiyan pa rin. Kailangan mga 7 days na gamutan para totally maubos to. Tinigil na natin yung gamot. Ayaw na natin ituloy, diba? So, pag tinigil natin bigla, itong natitirang mas matapang, sila ang magmumultiply, manganganak, dadami. So, in the end, imbis na simple lang yung pulmonya mo na gagaling na, nagkaroon ka ng mas matapang drug-resistant na itong infection sa katawan. At pag puro drug-resistant, pwede pa magbago ang anyo. Na talagang hindi natatalab yung dating antibiotic mo. Diyan po nagkakaroon. So, bakit nagkakaroon ng antibiotic resistance? Maraming dahilan. Number 1, mali yung pag-inom. Imbis na 7 days o 14 days, gagawin na lang 2 days, 3 days. Okay? Depende po yan sa sakit at sa konsulta nyo sa doktor kung gaano katagal iniinom. Isa ding problema yung basta-basta iniinom yung antibiotics. Meron ako naririnig, kahit daw sa sakit sa katawan, antibiotic. Kahit ano naramdaman, antibiotic. May kakilala ko, araw-araw nag-antibiotic. Nag-amoxicillin siya, 250 mg. Wala lang, kala niya pampagaling sa kanya. Ang problema dyan, everyday siya, madalas siya gumagamit ng antibiotic. Hindi kailangan na mamatay lang itong mga mahihina. Lalong lumalakas, patapang ng patapang yung mga bakterya at mikrobyo sa katawan niya. Kasi nga, overprescribing of antibiotics, wrong use, kulang yung araw, at meron din tayong problema pag yung mga alagang hayop natin binibigyan ng antibiotics. Virus or bacteria? Ito nga yung virus, ito nga yung bacteria. Ang pwede lang po ang antibiotic kung bacterial infection. Anong mga sakit to? Ito sa baba, urinary tract infection, kadalasan bacteria yan. Sore throat, tonsillitis, na merong mga nana sa lalamunan, yes, antibiotics. Pulmonya, yes, antibiotics. Pero kung sipon-sipon lang, hindi kailangan ng antibiotics. Konting ubo-ubo, konting allergy, hindi po kailangan. Lalo na yung flu, trangkaso, muscle pain, hindi po kailangan So, titipirin mo lang yung paggamit ng antibiotics. Gagamitin mo lang pag kailangan para mabisa para sa'yo. Okay? Isang sakit na kailangan ng antibacterial, pero iba naman to. Tuberculosis, bacteria din to. Pero ang gamutan niya, hindi 1 week 6 months. Yung iba, 9 months. Sabi nga ng mga pulmonologists, kailangan, pag iinom ka ng gamot laban sa TB, kailangan 6 months mo tatapusin. Kung 6 months ang course mo. Oras na gawin mo lang 2 weeks, 3 weeks, hindi po. 2 weeks, 3 weeks, mapapatay mo lang konti, dadami yung matatapang. At yan ang naging problema natin sa Pilipinas. Sa Pilipinas, hindi makatapos ng full course ng TB, kahit libre na nga, minsan baka hindi makabalik sa health center, naubusan ng supply, hindi makapunta, walang pamasahe. Dahil diyan, Pilipinas, isa sa pinakamataas sa multi-drug resistant TB. Ibig sabihin, itong bakterya ng TB, sobrang tapang, baka hindi na magamot. Kung magagamot man, matagalan. Baka 1 year gamutan na to. So, 27,000 Filipinos,
ang na-diagnose pa lang, pero marami pa yan, hindi na-diagnose. Multi-drug resistant TB, 2017 pa yan. At kailangan ng mamahaling gamutan ngayon, 160,000 to cure. At ibang gamot pa ibibigay. Hirap po. Isa ding problema sa antibiotic resistance, ito po, pag ang mga hayop na kinakain natin, baboy, baka, manok, ay binibigyan ng antibiotics. Minsan sasabihin nila, pampatabayan. Oo. Pero kung mali ang paggamit, yung mga kinakain nating alagang hayop, nagkakaroon sila ng antibiotic resistance. Pupunta sa plato natin, kakainin natin, pupunta sa tiyan natin. Kaya pag tayo nagka-infection, mas matapang din. Yun na nakita nila, mas matapang. At pag yung tao nagkasakit, napunta sa ospital, yung antibiotic na binigay sa hayop, pampataba, itong parehong antibiotic ang gagamot sa atin, hindi natatalab. Wala nang bisa itong, palagay natin, antibiotic may mga grade yan May mga umpisa, may mas matatapang, may patapang na patapang to So, hindi na po pwede kasi tumapang na siya So, kailangan mag-invento pa ng mas matapang, mas mahal pa. Kasi nga, naabuso. Dati nga, penicillin lang pwede na Kaya lang, ngayon, maraming sakit, bali wala na yung penicillin. Hindi na kinakaya ng penicillin. So, antimicrobial resistance worldwide, napakarami po. Sa tuberculosis, 500,000. Dito sa US, may nakakatakot silang sakit. Itong MRSA. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Ito na pinakamatapang natin methicillin Pampatay ng mga bacteria to Pero pag resistant pa siya, ito nagkakasugat-sugat. Talagang, kaya siguro may mga pasyente nakikita natin, ang daming sugat, kahit anong antibiotic, hindi na mapatay, nag-resistant na siya. Baka nga mali ang pag-inom, na sobrahan, araw-araw iniinom, tapos pag kailangan naman ubusin ng 1 week, 2 weeks course, hindi rin nabibili. Yung talagang problema natin. Tulad na sinabi ko, pag merong sakit, yan, ang matapang, let's say itong may bilog, may gray sa bilog, pag hindi tama ang pag-inom ng gamot, kulang ang course, lalo lang dadami yung matapang. Final tips, lagi maghuhugas ng kamay, pinakamaganda hindi magkasakit. At isang paraan para hindi magkasakit, marami namang mga regular vaccines na kailangan na natin. Yung mga lumang bakuna like polio. Diba mawawala na nga yung polio sa mundo. Dati nga smallpox ang problema. Mabuti na wala na yung smallpox dahil sa bakuna, polio, gusto natin matanggal sa mundo. Tigdas, kailangan na magpabakuna. Flu vaccine, pneumonia vaccine, at yung mga regular vaccine. So, use antibiotics appropriately. Pag sa pagkain, kailangan safe sa paghugas, pagluto. Kasi pag napanis yung pagkain, bacterial infection na naman yan. Magtatain na naman tayo. Diba? Mainit sa Pilipinas Mabilis mapanis yung mga kinakain natin. Sexually transmitted disease, tulo, gonorrhea, bacteria din yan. Pag nag-abroad, pupunta sa ibang lugar, siyempre, kakain tayo ng ibang pagkain, mabilis din tayo tamaan ng sakit. So, sana po nakatulong to. Konsulta po tayo sa mga doktor natin kung meron tayong sakit. At yun lang po, sana sa tamang paggamit ng antibiotics, i-save natin to para mapuksa natin lahat ng mga bakterya na lalabas dito sa paligid natin. God bless po.